Sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng mga lokal na pamahalaan laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng National Nutrition Council para labanan ang kahirapan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission, Aksyon Laban sa Kahirapan. Mga kababayan, makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Jo Marie Tongol, ang Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council upang pag-usapan kung paano nagko-converge ang mga ahensya at partners ng pamahalaan sa pagtugon sa usapin ng malnutrisyon at mga isyong pangkalusugan ng ating mga kabataan at sa ating laban sa kahirapan. So, malaking bahagi po, ma'am, no, ng pagresolba sa issue ng kahirapan, yung pagsiguro na mayroong pagkukunan ng sapat at masustansyang pagkain, lalo na yung mga kabataan. Sa kasalukuyan po, ano po ba yung mga interbensyon ng pamahalaan upang matugunan yung issue po ng kagutuman sa bansa? Ayan. So, unang-una, good morning, Sir Audrey, at sa lahat po ng nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. So, ang kasalukuyan pong programa ng ating pamahalaan para tugunan po yung kagutuman, unang-una po yung Walang Gutom 2027, kung saan nagbibigay po tayo ng tulong sa mga mahihirap nating kababayan para magkaroon ng sapat na dagdag na kita para makabili sila ng karagdagang pagkain para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ganon din po ang National Nutrition Council ay nag-i-implement po ng Tutok Kainan Supplementation Dietary Program para naman po sa mga population group natin na kasama po sa first 1,000 days para tugunan din yung kahirapan nila at yung kagutuman na pwede nilang maranasan sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Alright. Well, binurin po ng National Nutrition Council ito pong tinatawag na Philippine Plan of Action for Nutrition upang mapangalagaan po yung kalusugan ng bawat Pilipino. No? Ano naman po yung mga nilalaman ng PPAN at paano po ito nakatutulong sa pagtitiyak ng kalusugan ng mga Pilipino? Opo, ang PPAN or ang Philippine Plan of Action for Nutrition, siya po yung pangkahalatang gabay or framework para tugunan yung nutrition situation problem natin dito sa Pilipinas. So, napapaloob po dito yung mga target outcomes na gusto nating ma-achieve, mapababa ang stunting, ang overnutrition at micronutrient deficiencies. Nandito rin po yung mga iba't ibang interventions, nutrition-specific at nutrition-sensitive programs para maging gabay ng ating national government agencies at mga local government units para mapababa po nila yung problema po ng malnutrition sa kanya-kanya pong localities. Pero ma'am, ito, nabanggit nyo na yung first 1,000 days ng mga babies kanina. Pero ito po, bahagi po ng PPAN yung pagtitiyak ng malulusog yung mga sanggol ng unang 1,000 na araw nila. Ano po yung mga programa ng pamahalaan na nakatuon sa probisyon ng sapat at masustansyang pagkain para sa mga sanggol? Opo. Ang first 1,000 days of life po, actually nag-uumpisa po yan sa unang araw ng pagbubuntis ng mga nanay hanggang maka-reach or hanggang magiging 2 taong gulang ang isang bata. So, yung Republic Act 11148, yung kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act, yun po yung pinakabatas po natin para po yung lahat po ng mga programa at plano ng gobyerno sa pagsasaayos ng kalusugan at nutrisyon ng magnanay sa loob ng isang libong araw ay nariyan na po. So, kasama po doon yung infant and young child feeding, kung saan nagbibigay po tayo ng counseling, ng nutrition promotion, ng counseling sa mga nanay at mga caregivers para alam nila kung bakit ba importante yung exclusive breastfeeding, bakit kailangan bigyan ng sapat at angkop na complementary feeding yung mga bata pagsapit ng 6 na buwan nila. Kasi yan po yung pinaka-critical na period, yung first 1,000 days, para yung brain development ng bata ay matugunan natin, tsaka yung physical growth din nila, ay para maiwasan po natin yung maraming mga Pilipino yung tinatawag natin bansot. So, nandun po sa first 1,000 days, yung critical period, para ma-prevent po natin yung maraming batang bansot at mahina yung pag-iisip po. Yun po. Well, ma'am, napakalawak ng problema natin pagdating sa
malnutrition, ano? At hindi kakayanin ng National Nutrition Council lamang. At kailangan niyo po ng mga katulong na ahensya. Mahalaga po yung convergence sa pagbuo ng mga solusyon na maraming isyung panlipunan, kagaya nga po ng kahirapan. Ano po yung mga ahensya ng gobyerno na katulong ng National Nutrition Council? Kasi ang NNC po, ang National Nutrition Council bilang konseho ay binubuo po ng 10 government agencies. So, ang nangunguna po dyan ang Department of Health. Bilang kami po ay attached agency ng DOH. Kasama rin po namin ang Department of Agriculture, Department of the Interior and Local Government, DBM, NEDA, DOLE, DSWD, Department of Education, DBM. Kailangan po natin ng budget kasi, di ba, sa pag-i-implement. At bukod po sa mga national government agencies, meron din po tayong tinatawag na ang Pilipinas po kasi ay miyembro po ng Scaling Up Nutrition Global Movement. So yung SUN movement pong yun ay inaanyayahan po natin ang mga private sector, ang academe, ang business sector, civil society organizations at development partners para sama-sama po tayong tutugon sa malnutrition problem po natin. Kasi tama po kayo, Sir Audrey, hindi po kaya ng isang ahensya lang ng gobyerno. At hindi lang kaya ng gobyerno, kailangan po talaga convergence of resources at convergence po ng ating mga human resource din ang kailangan natin para masolba po talaga. At syempre, kailangan din po natin ng tulong ng local government unit kasi nandun po talaga yung problema ng malnutrition. So, binababa lang po natin, gina-guide lang po natin sila kung paano po ba talaga natin masusolba ang problema ng malnutrition sa Pilipinas. Well, ma'am, sa inyo pong observation, simula nang pinatupad po itong PPAN, ano na po yung mga development na nangyari? Sa nakaraan pong National Nutrition Survey, maganda po na nakita natin na bumaba yung antas ng stunting. So kumukonti na yung mga batang tinatawag nating bansot o yung maliit para sa kanilang edad, no? So sa ngayon po, nasa 1 in every 5 na lang na mga batang Pilipinong 5 taon gulang pababa yung stunted. Dati kasi 1 in every 3. 30% tayo dati, ngayon 23% na lang. Ganon din po, bumababa na din po yung mga anemic na mga pregnant women. And then, ang kaso nga lang po, ang kailangan po natin talagang tutukan ay wag na pong tumaas yung mga kaso ng mga Pilipinong overweight and obesity. Kasi triple burden na po yung nangyayari sa atin. Hindi lang undernutrition, kundi may overnutrition pa tayo and may, micronutrient deficiency. So, pero ngayon sa datos po ng National Nutrition Survey, bumababa na po yung trend ng wasting, ng stunting, which is yun naman ang gusto talaga nating maabot, kaya natin ini-implement ang PPAN. Well, ma'am, sa paghahanap ng solusyon ng ating pamahalaan na maibsan yung kahirapan sa ating bansa, bakit mahalagang bahagi ng solusyon yung pagresolba sa malnutrition? Oo, kasi gusto natin, ang mga susunod na henerasyon natin, ang mga susunod na kabataan natin, ang mga susunod na workforce at mga leaders ng ating bansa, matatalino, smarte, at malalakas at malulusog. Kaya kailangan sama-sama po talaga nating susolusyonan at bibigyang aksyon ang problema po ng malnutrition. Ayaw po natin na since we are now on being a developing country, towards doon na po tayo, di ba? So gusto natin yung ating pinaka-vulnerable population groups ay maging handa, maging resilient sa mga susunod na hamon ng buhay sa kinabukasan. So kaya gusto natin talaga maging matatalino, matatangkad, at malulusog ang ating mga kababayan, especially yung ating mga kabataan. Well, dito sa Metro Manila, pangkaraniwan na nandyan lagi yung mga LGUs. Paano nyo po na monitor, halimbawa doon sa mga malalayong lugar sa probinsya, sa mga baryo, na yung kanilang LGUs ay nasusuportahan ang mga kababayan nila para malabanan nitong malnutrition? Oo. Kasi ang National Nutrition Council, meron po tayong tinatawag na mga Local Nutrition Committee. So sila po yung naatasan, no? Sila po ay pinapangunahan ng ating mga mayors at governors at sila po yung nagpaplano. Ang ginagawa nilang gabay kung ano yung nakapaloob sa PPAN. So yung mga nutrition interventions na nakapaloob sa PPAN, yun yung tinitingnan nila na pwede nilang gawin, maging plano nila at mabigyan nila ng pondo para kahit sa malapit ka man sa NCR or yung sa mga tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged areas, kahit sa malalayong lugar, meron po tayong Local Nutrition Action Plan
na pinopondohan po ng ating mga local government units para yung problema naman nila sa malnutrition sa kanilang mga localities ay mabigyan ng solusyon. Yun. Well, ma'am, we are hoping na magpatuloy itong programang ito at mas marami pang Pilipinong makinabang. Muli, maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng mga impormasyon tungkol po sa inyong mga programa, lalo na sa mga kabataan. Muli, nakapalayan po natin si Jomari Tongol, ang Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Again, maraming salamat po, ma'am. Thank you, Sir Audrey.